Okay, siguro naalala niyo pa si Hector Grijaldo, yung police colonel na pinakulong ng Quadcom. Pinakulong siya ng Quadcom kasi ayaw niya sagutin yung tanong ng Quadcom kung kinukumpirma niya yung una, yung reward system sa panahon ni Digong. Ayaw niya sagutin. Ang kukumpirmahan niya yung sinabi ni Colonel Ruy Garba. So hanggang ngayon nandyan siya. So, ng December siya nakulong, 24, kung di ako magkamali. Hanggang ngayon, tapos nung May 23, nakaraan lang, nagsampa ng habeas corpus ang kanyang mga abogado. Pero hanggang ngayon, wala pang action ng Supreme Court sa kanyang habeas corpus. At tataka naman ako, Supreme Court, ba't di inaksyonan kaagad? Ay, nagiging balahura na yung pagkulong sa kanya. Ay, anyway, nakakaawa naman ang tao ito. So, ano kaya maging solusyon ng abogadong ito? Ang solusyon ng abogado niya ay siya po ay nagsampa sila ng tinatawag na habeas corpus, pero hanggang ngayon wala pa aksyon ng Supreme Court. At kung wala pa aksyon ng Supreme Court, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin mahina po yung petition na ginawa ng abogado niya. Hindi convincing. Ganun lang pong ibig sabihin yan. Alam mo naman Supreme Court na ito eh. Marami pa silang mga kaso na kabinbin, mas inuuna nila yon. Ay sa impeachment lang kaso ni Sara Duterte, may mga petition dyan yung mga Mindanao lawyers. May petition din si nahiwalay si Sara Duterte. At ang kini-question nila ay nalabag ba ng mga congressmen ang tinatawag na 1-year ban sa pagsampa ng impeachment, kasi sa Constitution nagsasabi na isang beses lamang magsampa ng impeachment sa loob ng isang taon. Ang katwiran ng mga Mindanao lawyers at pati si Sara Duterte ay ganito. Noong December 2, 2024, nagsampa po yung anak bayan na party list congressman na Percy Sindanya, at inendorso niya mga reklamo nila ng Lila de Lima, at yan ang unang complaint. Noong December 4, pangalawang complaint ay naisampa. So ayon sa argumento ng mga Mindanao lawyers at saka ni Sara Duterte, ay bawal na yon. Tapos December 19, nagsampa pa, pangatlong reklamo sa House of Representatives. At ibig naman sabihin, ganon din sa argumento ng mga abogado ng Mindanao lawyers, ay hindi, bawal na yon. So ngayon, at ayon pa sa argumento nila, ay dapat kung sundin mo ang Section 3, Article 11 ng impeachment court, ay kailangan pagsampa na ang pagsampa ng impeachment complaint at mayroong proper verification, nang ibig sabihin nun ay tatanggapin, dadalhin na kagad ng Secretary General ang verified complaint for impeachment sa loob ng 10 araw na session days. Ibigay doon sa Speaker. Ang problema, December 12, yung unang complaint, hindi man lang binigay ni Secretary General Reginald Velasco. Wala pang kapangyarihan si Reginald Velasco na mamimili siya kung anong petsa. Utos sa kanya ng Constitution ay wala siyang choice kundi sundin, pero hindi niya sinunod, hindi niya ginawa. Ano mangyayari sa complaint? Ang reklamo na sinampa na hindi inaksyonan ay ibig sabihin nagkakaroon ng karapatan na iyon ay hindi ibabasura. So ibig sabihin dapat hindi ibasura yung unang complaint. Ganon din ang pangalawang complaint na December 4, dapat December 14 ay naibigay na ng Secretary General sa kamay ni Speaker at pag-usapan nila sa plenaryo o lahat ng mga congressmen. Hindi rin ginawa. Sabi ko nga, walang option. Nilabag ni Reginald Velasco ang Section 3 ng Constitution. Kasi sa Section 3, Paragraph 2, nag-uutos talaga kapag verified o verifikado ang reklamo ay kaagad-agad o kagyat ibigay sa Speaker sa 10 session days. Hindi rin ginawa. The same thing na ginawa sa yung pangatlo in December 19, hindi rin ginawa. So ang ibig sabihin sa argumento ko po rito, kapag hindi mo inaksyonan, nagkaroon ng karapatan ang mga nagsampa ng reklamo na ibig sabihin ay valid o tama ang kanilang reklamong sinampa. At kung tama, dapat aksyonan.
Yang problema, hindi inaksyonan. So, nag-antay pa ng February 5 na kung saan isinampa yung pang-apat na impeachment complaint. Nung nagkaroon sila ng meeting at doon sa hearing na yun, na ginawa ng mga congressmen, dineklara nila yung tatlong impeachment complaint ay ilalagak sa cabinet at archive. So, ang Committee on Archive ang nagtanggap nun. So, pag-archive at inaprubahan nila yung pang-apat na reklamo at yun daw isesend nila padala sa Senado. February 5 yun. Tapos alas 5:46 ng hapon, noong February 5, Biyernes na araw, patapos na yung mga Senado sa kanilang sesyon, ay binigay ng Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco ang reklamo doon sa Secretary General ng Senate. Pero ibig sabihin, hindi na natanggap. So, hindi na napag-usapan. Bagkos, kinabukasan na sunod na araw, nagsabi na aksyonan. Pero Jan Junto pa, sinabi ni Chess Escudero. So, nevertheless, yan po ang naging action nila ng House of Representatives na bagal-bagal. So, December din si Grijaldo ipinakulong. Bagal-bagal din. So, ano magdahilan? Sabi ko ang dahilan lang pagpakulong nila ay ayaw sumagot sa tanong at saka hindi daw nakadalo sa hearing. Diyos ko naman, may doktor na may certificate na nga ng doktor na may sakit. Tapos, hindi mo lamang yun yung pinatawad. Is now in the United States and Grabe sila, no? Ganun po kalupit kapag ikaw ay nasa poder. Ang kalaban mo, itinatapakan mo lang. Sa bagay, ganun din sa panahon ni Digong na ang mga kalaban niya rin ay maraming natatapakan din. So parang ang nangyari ay pantay-pantay na lang. Patas-patas lang. Tabla-tabla, ganti-ganti. Kung si Era pa magtanong ay ano lang tawag nito, whether you like it or not. So anyway, that's life in the Philippines. And that is what we deserve kung talaga meron tayo. Kasi unang-una, hindi naman tayo marunong bumoto sa ating bayan. So that's why those are the kind of things or treatment that we receive. Tapos sa mga pulis naman, laging ugali sa mga pulis na nawawala yung professionalism. At kung sino yung presidente, sinusunod nila. Of course, gumagawa lang si Grijaldo no kasi presidente noon si Digong. At bata siya ni Bato kung tutuusin. Kaya yan po ang sitwasyon. Kailan pa ba kaya ang Pilipinas dumating sa punto na maging patas ang lahat? Nikki D, kawawa naman talaga siya. O kawawa nga. So nevertheless, by force of circumstance at na-desisyon na yun ng Supreme Court na kapag dating ng June 30, katapusan na ng 19th Congress, sa ayaw at sa gusto ng Quadcom, patay na ang Quadcom. Patay na rin ang House of Representatives sa June 30. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, ilabas nila si Grijaldo. At kung hindi mangyari ang paglalabas, doon naman sila matatablan ng petition for habeas corpus. Naasarma ko to sa abogado nito ni Grijaldo, parang hindi alam ang ginagawa. Pasensya na mga panyero ha. Dapat noon pa, nung December na kinulong siya, dapat nagsampa na kayo ng petition for certiorari and prohibition. Ngayon, ang sinampa nyo habeas corpus, ang habeas corpus lang po, epektibo lang yun kung walang klaro na walang dahilan ng pagkulong. Ito may dahilan ng pagkulong eh. So, hindi siya epektibo na remedyo ang habeas corpus. Sana epektibo ang remedyo na habeas corpus sa panahon na si Duterte hinuli ni General Torre na naging premium pa talaga kay General Torre yung pagiging hepe ng PNP chief, PNP. So, dapat yun ang example na klaro na walang batas na susundan kaya nakulong. So, walang dahilan sa pagkulong. Yan epektibo ang habeas corpus. Ulitin ko lang sa mga sitwasyon na walang legal na basya ng pagkulong. Ito naman kay Grijaldo, hindi ko makikita na walang basya ng kulong. Siyempre, ibig sabihin, titingnan natin, trabaho lang ginagawa ng mga Quadcom. At pinakulong nila ito dahil sa ayaw sumagot. So, ibig sabihin, preservative yung ginagawa ng Quadcom. Trabaho nila, ay dapat respetuhin din nila ni Grijaldo yung Quadcom. Ang problema lang, hindi niya rin respeto. Sa bagay, mahirap sa kanya siguro para sagutin kung totoo o hindi
yung sinasabi ni Kwan. Kung ako sa kanya, di sagutin niya na hindi totoo. Ganun lang kasimple. Eh di kung sasagutin naman halimbawa ni magpapakulong siya ni Paduano for lying, edi ilang araw lang yun. Pero ito sa kanya, yung hindi pagsagot kasi, ang susi ng kalayaan mo na sa kamay mo. Kung kailan ka na sasagot, doon matatanggal ang kulungan sa iyo. Okay? So ngayon, whether Congress likes it or not, sa June 30, July 1, dapat nakalaya na si Colonel Hector Grijaldo. So, yan po. Pero sa ruling naman itingnan natin ang Senate pagdating sa detention. Sa Senate, ang batas ng Supreme Court ay ganito. Dahil continuing body siya pero walang quorum to decide, continuing lang ang body tuloy-tuloy. Kasi 12 kaya senator ay bago, 12 ay luma. So, pag alis ng 12, papasok ang 12 na bago. So, ang batas ng Supreme Court, sa decision Supreme Court ay yung batas nung nakaraan patungkol sa detention ay patuloy na maging epektibo sa sunod na Congress. So, ibig sabihin kung si Grijaldo ay pinakulong ng Senado, tuloy-tuloy pa rin ang kulong kahit tapos na ang June 30. Tuloy-tuloy pa rin. Maliban na lang kung ang kasunod na si mga senador na bago ay magpalabas ng utos na palabasin na siya. O di kaya palabas ng utos, babaguhin yung Senate rules. Dito naman, House rules naman nakatapat. So, pero sa House rules, wala na siyang problema. Whether Grijaldo likes it or wants it or not, lalaya at lalaya siya sa July 1. Okay? Ganun lamang po ang aking itip kay Mr. Grijaldo. Sana makinig siya. Para naman nakakawawa ka naman. And then you think it over as a police officer. You were trained like Nick Torre and you graduated from the Philippine National Police Academy as Alakan. So you must show your being a person who is honorable and a gentleman. So ayan ang gagawin ninyo. So mga abogado mo, Grijaldo, pagsabihan mo, mali po yung habeas corpus. Hindi ko lang alam bakit ini-insiste ninyo. Mahirap kasi pag magpili kayo ng kaso, kailangan klaro ang basihan ninyo. Ito hindi klaro eh. Mas maganda pa kung nagsampa kayo ng petition for review on certiorari, petition for certiorari, at saka petition for prohibition. At least, dyan tututok ngayon ang Supreme Court sa question of law. Kung tama pa ba pagkulong sa iyo, hindi. Kasi ang habeas corpus, hindi po nag-i-inquire ng malalim ang Supreme Court o sinumang korte. Basta tinitingnan ng Supreme Court at korte ay yung makita mo lang sa mukha pa lang, makita mo na kung anong may kalayaan ba siya, karapatan na kalayaan o wala. Yun lang. Pero kung ganun, paano siya magkaroon ba, ano makikita ng Supreme Court kung may karapatan siya sa kalayaan? Kung usisain ng Supreme Court, ano bang sinagot mo? O bawal ba? Ay di, kailangan nyo question of fact yun. Tapos tandaan yung Supreme Court is not a trier of facts. Dapat ganun na nasa isip ninyo. Pero kung mga questions of law lang dapat sana, Kasi pag sinabi ng argumento ng abogado ni Grijaldo that it has become punitive and not as an preservation or preservative to preserve the honor and integrity or dignity of the House of Representatives ay malabo pa rin tingnan na sabihin mo na wala na silang karapatan magpakulong. So, okay? So siguro I hope you know me. You know what I am suggesting to you. Mga abogado nakikinig sa akin ngayon, be it minded that whenever you choose the remedy of habeas corpus, kailangan klarong-klaro ang inyong basihan sa batas na hindi dapat ikulong ang tao. It is also applicable sa mga nakulong na sobra na sa sentensya. Sinentensya ka ng 10 years. Tapos lampas na 10 years, kinukulong ka pa rin. Yun, epektibo yan ang habeas corpus diyan. Pero in this case, habeas corpus can never be effective. So, antayin mo na lang. Mas mabilis pa yung June 30. Yun naman lang ang Senate kasi yun lang ang continuous. Pero yung House of Representatives, tigil lahat. Bagsak lahat. Lahat ng mga nakapending, nakabinbin ng mga panukala ay tapos. Hindi na. Kung gusto nila, i-apply nila, i-file nila ulit sa kasunod na Kongreso. Andiyan na lang. So magandang umaga po.
Um, tama, sabi ni Jaime Ginaldo, tama po ba ang tumapos sa mga NPA now ay all lost cause ay ang isiminay with Kibuloy, Badoy, Duterte? They did a very strong media campaign versus NPA recruitment activities. Olen Gelio, shout out sir from Japan. So Olen Gelio, wala kinikilingan yung ibang DDS diyan, dito tayo makinig. Olen Gelio, dito lang tayo makinig kay Tirador, walang sound effect, clear ang vlog niya. Yun nga, hindi ko nag-employ ng sound effect. So, Nikki D, kawawa naman talaga. Let us pray that he will go out. At saka darating naman siguro ang June 30 at ang July 1. Okay? Hanggang dyan na lang. Maraming salamat po sa pagkikinig ninyo.